Ang nakaraan, muling nagparamdam ang ina nitong si Luz. Sa halos mahigit 20 taong walang paramdam sa bawat isa. Samantalang hindi naman inaasahan ni Clara kung sino ang matandang nasa harapan niya ngayon. Wala kasing nabanggit ang kanyang ama at ina tungkol sa kanilang nakaraan. Anak, ako to, ang Mami Luz mo. Matagal na panahon na umaasa akong babalik ka sa bahay. Alam mo, naging gahaman ako. Tinanggalan kita ng karapatan kung ano man ang magpapasaya sa'yo. Anak, sana mapatawad mo pa ako, Nora. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na para maitama ang lahat. Isa pa, hindi nyo man lang sinabi sa akin na may anak na pala kayo. Pero naunawaan ko naman yun dahil ako nga ang nagkamali, hindi ba? Mami, paano mo kami natuntun dito? Pero hindi na mahalaga iyon. Sorry talaga, ma'am. Kung naging matigas ang ulo ko, hindi kita sinunod noon. Masakit sa akin na nawalan tayo ng komunikasyon. Marahil dahil na rin sa pride. Kaya ko yung nagawa sa inyo. Sorry din, ma'am. Sa lahat ng mga nagawa ko, ipapakilala ko nga pala sa iyo ang anak namin ni Fabian, si Clara. Kay gandang dalaga naman ito. Manang-mana sa kanyang ina. Ikaw ha, hindi ka man lang nagsabi sa akin na may sakit ka pala. Ma'am, nasa isip ko kasi na baka galit ka pa rin sa akin, sa amin. Kaya nga, hindi na lang ako humingi ng tulong mula sa inyo. Pero hindi ko na malayan na lumala na pala itong sakit ko. Mabuti na lang may mga taong nagpaunlak ng tulong at tulong sa may kapal. Kaya muling nadugtungan ang buhay ko. Nay, mabuti naman po at nagising na kayo. Siya nga pala, ipapakilala ko sa inyo ang taong tumulong sa atin para sa successful ng operasyon mo. Si Mr. Michael Samonte. Siya ang nagpahiram ng malaking halaga sa atin. Pero meron din kayong dapat malaman at sana hindi kayo mabibigla. Si Michael kasi naliligaw sa akin. Kailangan ko ng iyong permeso, Nay, na pumapayag kayo. Clara, nasa tamang edad ka na. Alam mo na ang tama at mali. Kung sa tingin mo magiging masaya ka sa kanya, bakit hindi? Gawin mo ay kakasaya ng damdamin mo, anak. Nako, maraming salamat po sa inyo, Nanay Nora. Tatay Fabian, hayaan nyo. Gagawin ko ang lahat para sa anak ninyo. Apo, Clara, Nora, Fabian, sana paunlakan niyo ako na maghanda ako ng isang salo-salo sa susunod na mga araw bilang pasasalamat na nagkamabutihan ng ating pamilya. Kaya sana huwag niyo akong biguin na dumalo sa araw na yun, anak. Oo naman, Mami. Pupunta kaming lahat doon. Nora, pwede ba kitang mayakap, anak? Oo naman, Ma'am. Pero dahan-dahan lang. Baka masagi ang operasyon ko. Hay, I'm sorry talaga, Nora. Pangako, anak. Babawi ako sa inyong lahat. Salamat din, Mami. O, paano? Alis na ako. Natawag ako sa inyo ha kapag nakahanda na ang lahat. Kung tutuusin nga, pwedeng doon na kayo muling tumira sa bahay. Sige, ma'am. Mag-usap muna kami ng pamilya kung ano ang magandang desisyon. Hindi na nga nagtagal ay umalis na rin itong si Mrs. Luz at bumalik na sa kanilang tahanan. Samantalang sinamahan naman ito ni Fabian palabas ng ospital. Fabian, hito. Abutin mo ang perang ito. 1 million yan para sa bagong panimula ng iyong pamilya. Nako, senyora. Napakalaking halaga nito ha. Fabian, huwag mo na akong tawagin senyora. Mula ngayon,
Mami nang itawag mo sa akin. Maliwanag ba? Sige po, Mami Luz. Maraming salamat talaga. Hindi lang yan. Ang matatanggap niyo, Fabian. Meron pa akong ibibigay sa inyo. Kaya, tulungan mo si Nora na bumalik ang kanyang dating sigla. Oo naman, Mami. Gagawin ko ang lahat para sa aming pamilya. Tuloy na ngang umalis itong si Luz. Samantalang nagsalita naman itong si Michael na gusto nitong ipakilala sa kanyang lola itong si Clara. Hindi naman nagdalawang isip itong si Nora na pumayag. Michael, kinakabahan ako. Clara, huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Kakampi tayo. Ilang araw na rin ang nakalipas ay nakapagdesisyon na ang pamilya na umuwi na lamang muna sa bahay para daw na lang ipagpatuloy ang pagpahinga nitong si Nora. Samantalang bago nakarating sina Michael at Clara, sa tahanan ni Doña Margaret ay tumawag muna ito si Michael. Hello? Michael, nasaan ka na? Wala ka daw dito sa office. Lola, nasa mansyon ka ba ngayon? Oo, kakarating ko lang galing sa business meeting. Bakit? Ano kailangan mo, Apo? Lola, gusto kong ipakilala sa inyo yung girlfriend ko. Pupunta kami dyan sa mansyon. Ngayon na mismo. Aba, may girlfriend ka na pala? Nakakagulat naman yan, iho. Bueno, sige. Maghintay ako sa inyo dito sa bahay. Salamat la. Ilang minuto lang ang nakalipas ay dumating na nga ang dalawa. Hindi naman inasahan ni Clara na ganito pala kalaki at lawak ng mansyon ni na Michael. Kaya pala parang magaan lang sa kanya na magbitaw ng ganun kalaking halaga. Michael, iba talaga ang nararamdaman ko. Hindi ako mapakali. Clara, don't worry. Narito lang ako para sa iyo, okay? Grandma, nandito na kami. Iho, mabuti naman at narito na kayo. Siya na ba ang girlfriend mo? Ang ganda naman niya. Parang may naalala ko sa kanya. Tama po kayo, Lola. Meron siyang kahawig. Nako, may inihanda na akong pagkain. Doon na lang tayo mag-usap. Para naman, mas lalo kong makilala itong girlfriend mo. Naghanda kasi itong si Senyora Margaret ng isang espesyal na salo-salo. Iha, anong trabaho mo ngayon? Saan ang inyong kumpanya? Madam, magtatapos pa lang ako ng kolehiyo nitong susunod na buwan. Ganun ba, Iha? Kumusta naman ang negosyo ng mga magulang mo? Lola, lahat ba kailangan mong itanong kay Clara? Michael, syempre naman, yun ang dapat pagdating sa pagbuo ng pamilya. Ang totoo, madam, isang mangingisda ang tatay ko at ang nanay ko naman ay nagtitinda sa palengke. Pero ikinararangal ko ang mga trabaho nila. Michael, tama ba itong narinig ko ha? Pumatol ka sa isang mababang tauhan sa lipunan? Ano na lang sasabihin ng mga investor ng kumpanya natin? Na pumatol ka sa anak ng isang mangingisda? Habang maaga pa lang, huwag mo na ituloy ang binabalak mo. Michael, hindi ako papayag. Huwag mong dungisan ang pangalan natin dahil lang sa babaeng iyan. Naintindihan mo ba ako, Michael? Ikaw naman babae ka, kung sino ka man. Bumalik ka na kung saan ka nang galing dahil hindi ka nababagay dito. Lola, hanggang ngayon ba, ayaw pa rin akong magdesisyon sa sarili ko? Malaki na ako. Alam ko na ang tama at mali. Kaya kahit ano pang upigil mo sa akin, hindi na ako papayag, Lola. Mahal ko si Clara at papatunayan ko sa iyo yun. Michael, gusto mo bang bumagsak sa lupa? Alam mong nasa itaas ka na. Kapag ginalit mo pa ako, mapipilitan akong ibagsak yung buhay mo at hindi mo yun gusto. Ano kaya ang gagawin ni Michael? Susunod kaya ito sa payo ng kanyang lola o ipaglalaban nito ang kanyang karapatan sa pag-ibig? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating kaligtaan ang mas nakaka-intense na kwento sa buhay ni na Michael at Clara. Abangan natin
ang ating part 6.